ikukumpara sa mga Tsino para pagdamutan nila tayo sa ating mismong teritoryo. At kung sasabihin mo naman, ginagawa lamang ito ng China dahil sa Amerika, ay nagkakamali ka. Dahil ginagawa ito ng China para lamang sa sarili nila upang maghari sa mundo at ipakitang walang makasusuway sa pulpul na mga Tsino. Totoo yan mga utol, no? Kahit saan kung yung mga logical, no? Na pag yung critical thinking kumbaga. Anong pakay nila? Anong layunin nila? Bakit sila nangaagaw ng teritoryo? Bakit sila nagpapalakas ng husto? Tapos nagpapalakas sila tapos kinukuha nila by force yung mga gusto nilang teritoryo. So bakit? Dahil gusto nga nila maging global superpower, ma-dominate ang buong mundo, maging number one. Kapag nangyari yan, nagawa nila yan sa Asia, next in line na nila yan, buong mundo. Yung global domination, mga utol. 'Di ba? Wala kang ibang pwedeng isipin eh. Bakit? Anong meron sa South China Sea? Bakit pinaglalaban o pinipilit nila sakupin yung halos 100% ng South China Sea? Unang-una, mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Siyempre mga utol, no, given naman na talagang limitado lamang ang mga impormasyong pwede nating malaman tungkol sa mga iba't ibang plano ng China at ng US tungkol dito sa mga sigalot o dispute at saka mga tensyon na nangyayari sa ating kapaligiran sa mga iba't ibang bansa. Siyempre, kontrolado nila yung mga impormasyon, lalong-lalo na yung mga plano, yung mga future plans nila tungkol sa mga gagawin nilang hakbang tungo sa kalabang bansa. Parang ganon, mga utol. Kahit pa ganon, may mga ekspertong naglalabas o nagsisiwalat ng kanilang mga teorya. At syempre, yung ibang mga tao na naglalabas na ngayon, yung iba talagang direktang nakakakuha ng impormasyon at ini-spill nila sa media kung ano man yung mga iba't ibang plano. Diba nauna na lumabas yung unang plano ng China na kung paano aatakihin ng Taiwan na sinasabi ng iba na fraud lamang o front lamang yun ng China na may iba pa silang plano. Pero ito ay isa sa mga plano ng United States, no? China, ikukulong na ng Amerika gamit ang impluensya. Sa totoo lamang, kung iisipin natin parang hindi siya imposible, no? Ito yung mula kay Solidong Kaalaman. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Okay, alamin na natin to kung paano gagawin ng Amerika ang kanilang impluensya. Paano gagamitin ang impluensya, no? Partido ng Komunistang China inakusahan ng Estados Unidos na ginagawa umunong imbakan ng mga sandata ang Taiwan. Ito ay matapos i-anunsyo ng White House na mayroon nitong 345 million worth of military aid package para sa Taipei. Totoo At yan, bukod pa sa tulong na ito, ang Taiwan ay bumili rin ng mga sandata sa US na nagkakahalaga lang naman ng $19 billion. At ito ay kinabibilangan ng mga man-portable air defense systems, intelligence at surveillance capabilities, firearms at missiles. Bukod pa rito ang 66 na F-16 Viper fighter jets mula sa Amerika. Kaya naman tila ay sasabog na sa galit ang mga komunista. Bukod kasi sa hindi nila magalaw ang Taiwan sa takot na matulad sila sa North Korea, ay hindi rin nila mapigilan ang pagbuhos ng sandata para dito. Bukod pa rito ay matatandaan din natin na nito lamang nakaraang buwan ay bumisita ang USS Ronald Reagan, isa sa pinakamalaking aircraft carrier ng US sa bansang Vietnam sa loob ng 6 na araw na nagpapahiwatig ng mas matibay na relasyon ng dalawang bansa sa kasalukuyan. Bukod pa rito ang Vietnam ay nakatanggap rin ng regalo ng isang Kukri-class corvette, isang mataas na uri ng barkong pandigma mula sa India, at hindi rin lingid sa kaalaman ng karamihan na ang US ay mayroon na ring access sa 9 na base militar sa Pilipinas. Bukod pa rito, ang pinakamalaking US military base ng US sa South Korea ay nananatiling nakabantay sa galaw ng China at maging North Korea. At hindi rin natin maitatanggi na ang Japan ay matagal nang may pagnanais labanan ng China. Bukod pa riyan ang Australia at maraming bansa sa Europa ay numero 1 ding kalaban ng China. Kaya naman tila nga ay isang maling galaw lang ng China ay matitikman na nito ang bangis ng Amerika. At kung matatandaan natin,
Noon lamang January ng taong kasalukuyan, ang US Air Mobility Command na si Mike Minihan ay nagbigay ng prediksyon na mapapalaban na sila sa digmaan laban sa China sa taong 2025. Yan mga utol, maraming eksperto ang nagsasabi talaga na magsisimula yung gera 2025. Isipin nyo, no? Paano naglilik yan, no? Ibig sabihin, pwede to ha. Ito yung mga sa pantaha o opinion ko lamang. Pwede to. Kasi na-predict na nila o nasabi na nila na magsisimula. Kahit search nyo sa Google, mga utol, lalabas at lalabas yan. 2025, yung taon na magsisimula, di umano, ang gera dito sa Asia Pacific. So, ang dami nang naglabas na eksperto niyan. Ibig sabihin, pwedeng alam na nila ng China, alam na ng US, alam na nilang lahat, no? Baka nga, including ating presidente, alam na magsisimula na yan ng year 2025. Isipin nyo, no? Nakaset yung gera. Pwede naman mapigilan pa. O, tingin ko kung magbaback down itong China. Pero medyo napapaisip ba kayo kung bakit hanggang ngayon kayang-kaya naman lusubin ng China ang Taiwan, bakit hindi nila malusob-lusob? Ano yung pumipigil sa kanila? Number one, yung takot siyempre sa United States of America. Alam nila na may treaty ang United States of America sa Taiwan. Unang-unang dahilan na yon. Pero bukod doon, ano pa? Siyempre, totoo yan, no? May karapatan sila. Hindi kagaya no sa Ukraine-Russia. Walang karapatan ng Russia sa Ukraine. Pero yung mainland China talagang may karapatan sa Taiwan sa totoo lamang kung iisipin natin. Kasi yun ay parang isang city lamang nila o state nila na sakop ng China. Pero gusto maging independent na ayaw nilang payagan. Yun doon na nagsimula yung sigalot na yon. Pero ang tanong ko, no? Ang dami na lumabas nito, year 2025. So anong masasabi nyo dyan? Ituloy na muna natin. Kaya naman ngayon pa lang ay pinalalakas na nito ang posisyon nito sa palibot ng China. Kaya naman isang maling hakbang lang ng China ay tiyak madali itong pababagsakin ng Amerika. Gayun pa man ang maling hakbang na tinutukoy ko ay ang pagsisimula ng China sa giyera. Dahil kung kikilos agad ang Amerika nang walang aktwal na hakbang ang China para simulan ng giyera, ay malalagay sa alanganing posisyon ng Amerika. Tama. Dahil lalabas na abusado ito at posibleng isipin ng mga allies nito na idinadamay lamang sila sa gulo ng mga Amerikano. Kaya't isang malinaw na pag-atake mula sa mga Tsino ang hinihintay nito upang maisagawa na ang matagal nilang pinaplano na pabagsakin na mga partido ng komunistang Tsino nang sa ganun ay manatili at walang maging sagabal sa kapangyarihan ng Amerika. Dahil malinaw naman para sa lahat na ang Amerika ay hindi papayag na maungusan sila ng iba. Dahil kung mangyayari iyon ay nangangahulugang mamumulubi sila kung may papalit sa paggamit ng kanilang pera. Gayunpaman kung ang China ay magtatagumpay laban sa kanila, ay tiyak mas masahol pa sa Amerika ang sasapitin ng mundo. Tama. Dahil sa kawalang respeto ng mga komunistang Tsino. Dahil kung ikukumpara mo ito sa Amerika, ang Amerika ay maaaring tuso. Gayunpaman sila ay marunong rumispeto at talino ang ginagamit nila upang maabot ang kanilang mga mithiin. Habang ang mga komunistang China naman, bukod sa harap-harapang pambabastos ang ginagawa nila, sila ay mapagmataas at walang pakialam sa iba. Dahil iyan ang kanilang ipinapakitang imahe sa mundo na naging daan upang malagay sila sa posisyong ito. Isang posisyon na maaaring maging banta sa kanilang pagkalumpo dahil hindi sila tumatanggap ng maayos na kasunduan mula sa ibang mga bansa sa mundo. Isipin mo na lang gaano nakatagal na apektuhan ng ating mga mangingisdang Pilipino na pinalalayas nila sa ating mismong teritoryo. Isa lang Gayong yan. tunay na pakikipagkaibigan na ang ibinigay sa kanila ng ating dating Pangulo at maging ang kasalukuyang Pangulo ay humiling na sa kanila na pabayaan sanang mangisda ang mga Pilipino dahil maliliit na bangka lamang naman ang gamit nito kumpara sa mga Tsino para pagdamutan nila tayo sa ating mismong teritoryo. At kung sasabihin mo naman, ginagawa lamang ito ng China dahil sa Amerika, ay nagkakamali ka. Dahil ginagawa ito ng China para lamang sa sarili nila upang maghari sa mundo at ipakitang walang makasusuway sa pulpul na mga Tsino. Totoo yan mga utol, no? Kahit saan kung yung mga logical, no? Na pag yung critical thinking kumbaga. Anong pakay nila? Anong layunin nila? Bakit sila nangaagaw ng teritoryo? Bakit sila nagpapalakas ng husto? Tapos nagpapalakas sila
tapos kinukuha nila by force yung mga gusto nilang teritoryo. So bakit? Dahil gusto nga nila maging global superpower, ma-dominate ang buong mundo, maging number one. Kapag nangyari yan, nagawa nila yan sa Asia, next in line na nila yan, buong mundo. Yung global domination, mga utol. 'Di ba? Wala kang ibang pwedeng isipin eh. Bakit? Anong meron sa South China Sea? Bakit pinaglalaban o pinipilit nila sakupin yung halos 100% ng South China Sea? Unang-una, maganda yung ruta, strategic yung lugar, yung location. Pangalawa, ruta yun ng mga barkong pangkomersyo. Pangatlo, napakaraming natural gas and oil. Ibig sabihin, enerhiya, pera, at saka paglakas ng ekonomiya. So yun pa lang. Tapos pag nasakop nila yun, pwedeng sakupin nila yung maliliit na bansa. Ang tanging dahilan kung bakit hindi nangyayari iyon ay dahil sa United States of America. Yun lamang, mga utol. Pero kung tayo-tayo lang dito sa neighboring countries natin, ASEAN, kayang-kaya tayo nitong mga Chekwa na to. Alam na alam niyo yan. Sila lang, bakit hindi nga nilulusob ng Taiwan, ng China ang Taiwan? Dahil magkakandaleche-leche sila sa US. Okay? And eto, bakit nga hindi nilulusob naman ng US yung China para pigilan na ito? Sige, kontrahin na namin. Kasi nga ayaw ng US na masira yung imahe nila, yung image nila, na hindi kami nagsisimula ng gulo. Kami nandito para magprotekta. Kami yung protection, bodyguard nyo. Parang ganon, mga utol. So ganon lang kasimple. Game of chess eh. Pero one wrong move na mula sa China, ignite na talaga yung gera. Magkakaroon na ng dahilan ang US para atakihin sila. Inaantay lamang ng US na gumawa itong China ng maling hakbang para ang labas nagtanggol ang US. Okay? So yun yung nakikita kong plano, yung game plan ng United States of America. Pero kung meron pa kayong idadagdag, pa-comment na lang, mga utol. Tuloy na natin to. Dahil kung Amerika lang ang kalaban nila, bakit hindi nila pagbigyan ng maliliit na mangingisdang Pilipino na wala namang kinalaman sa alyansang militar ng mga Amerikano? Kaya't ang hakbang na ito ng Amerika ng pagbibigay ng military aid sa Taiwan ay senyales na handa na sila. Dahil kung iisipin natin, ay dapat matagal na itong ginawa ng Amerika. Pero kung iisipin mo, wala pa noong mga karagdagang base militar ng Amerika sa Pilipinas at hindi pa ito bumibisita noon sa Vietnam. Sa madaling salita ay inuna muna ng Amerika na palakasin ang alyansa nito na nakapalibot sa China bago sila sumugal ng tulong sa Taiwan na numero 1 target ng China. At dahil nga nakaposisyon ng muli sa maraming dako ang alyansa ng Amerika, ay hindi na sila magdadalawang isip ngayon na magbuhos ng sandata sa Taiwan. Isipin yung mga utol, yung posisyon simplehan natin, posisyon sa mainland China, no? Kaalyado ng US ang India, kaya Indo-Pacific no? So kahit saan man pumunta yan, no? Merong base militar ang US sa Japan, sa South Korea, sa Taiwan, sa Pilipinas, sa Malaysia, sa Vietnam. Pag ganun, mga utol, nakakulong. Ganong kalupit yung game plan o estratehiya ng US. Ano yan, nire-ready nila yan, dekada na yata kung hindi ako nagkakamali. Matagal na nakaredy yan dahil inaabangan nila yung paggalaw nito, yung maling galaw nito. So, dekada na yan, mga utol. Yung plano na yan, sobrang galing. Nagagalingan talaga ako dahil, walang magagawa kasi itong packet, Mongolia, ito Russia, kung hindi ako nagkakamali, saan yan pupunta mga yan? Wala yung pupuntahan kundi pa ganito. Naiikutan na sila ng base militar ng US. 'Di ba? Ganong kagaling yung game plan ng US at bukod pa dyan, mga utol, meron pa yung second line of defense dito sa paganto naman. Yung tinatawag na second island chain command. Okay? So anong masasabi nyo dan? Ganong, natatalinuhan ako sa kanila. Although hindi ako magaling, eksperto yung sa military strategy, pero kung sisimplihan mo lang, no? Kahit makita mo, anong masasabi nyo dyan? Alam nyo lamang na, nakakaungos na. Kumbaga, one move mate na to, etong China, mga utol, no? Kayo, anong opinion nyo? Pa-comment na lang, tuloy na natin to. Dahil nakahanda na sila sa masalimuot na kaganapan kung ang China ay ipipilit ang pagkuha sa Taiwan.
Kaya't wala nang magagawa pa ngayon ang China Oo yan. kung hindi baguhin ang kanilang panlabas na Oo. polisiya. Kaya't kung mapapansin natin habang ginagalit ng Amerika ang China, ay patuloy pa rin itong nagpapadala ng kanilang mga opisyal upang makipag-usap sa mga komunista dahil isa itong paraan upang malaman ng Amerika kung mapapalambot pa nito ang China. Totoo. Dahil kung ang mga opisyal ng Amerika ay makukuha ang kanilang mga mithiin sa pakikipag-usap sa China, ay nangangahulugan nito na nasisindak nila ang mga Chino at ito lang talaga ang magagawa ng China, ang sundin ang itinuturing na world order mula sa Amerika kaysa makipagdigma laban sa kanila. Kaya't kung patuloy silang mangangarap ng New World Order mula sa China ay mabibigo lang sila Totoo yan. dahil literal na napapalibutan na sila ng Amerika. Kaya't kung ayaw nila ng kaguluhan ay kinakailangan nilang magbago ng polisiya. Iwasan na nila ang pagiging agresibo laban sa iba tulad ng iminumungkahi sa kanila ng Amerika. Totoo yan. Dahil habang sinusuway nila ito ay pinapakita rin ito ang unti-unting imahe na posibleng pagbagsak ng mga Chino. Totoo yan, mga utol, no? Napakaganda nung yung game plan o estratehiya ng US sa totoo lamang. Siyempre, marami pa ring madadamay na inosente kapag naggera. Malakas din naman ang China. Ngunit yung ginawang estratehiya ng US talagang feeling ko unbeatable. Okay, may hirapan talaga sila. Kung saan manggagaling yung kalaban nila. Tapos, hindi lang naman US ang makakabangga nila. Sige, sama mo na yung Russia. Nandyan yung European Union. Naka-ready. Yung NATO naka-ready sa kanila. Ganong kagaling ang US. Ang kalaban ng Russia, NATO. Ang kalaban ng China, US at Asia Pacific, pakasama India. Ganong kagaling mga utol, na ano lang ako, pero sa totoo lang, pag nagdigmaan, marami talagang masasawing buhay. Siyempre natural yon. Pero kung mananalo, malabong manalo. Ganun lang kasimple yun, mga utol. So, pa-comment ang inyong mga opinion tungkol dito sa husay ng estratehiya ng United States of America. Pero it's a matter of time. Inaantay na lang talaga kung magkakamali ito o magba-back down. Dalawa lang naman yan eh. Kung magkakamali ang China na umatake o magba-back down. Yan yung di-declare kung matutuloy ang gera. Okay mga utol, hanggang doon lang muna. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat kay Solidong Kalaman. Maraming salamat sa inyo mga utol. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless. At saludo po ako sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.